Hi guys, good day. This is Carl and I sell property. So today guys, pag-uusapan natin about resale versus direct to developer here at Eastland Heights, Antipolo, Rizal. So ano nga bang mas sulit guys, di ba? Alamin natin yan. So first, direct from developer. Syempre, mega world yan guys. Okay? Syempre, new block, new faces. Okay? Pag direct to developer ka, flexible equity terms. Okay? So, yung down payment mo, pwede mo siyang bayaran ng up to 36 months hanggang 48 months. Okay? So, hindi siya ganang mabigat sa bulsa. Okay? Pwede mo siyang bayaran ng light lang. Okay? Tapos, ikada, zero interest pa. Walang interest, di ba? Okay? Another, developer promos and discount. So, syempre, pag sa developer tayo bumili, marami tayong promo and discount na pwedeng ma-avail. Okay? Minsan may mga wave pang fees, di ba? Pag gano'n, na-champuan natin yung mga ganong discount, mas maganda, di ba? Then, clean and straightforward, direct transaction sa developer. Wala ka nang iisipin na back taxes, gano'n. Kumbaga, ano siya, updated yung pag-payment natin ng taxes dito sa Mega World. Pero, syempre, may cons din to na dapat natin tandaan. Syempre, pag direct to developer, higher price per square meter. Syempre, nagbebenta binibenta natin ang Eastland Heights, nakadepende sa market value. Okay, so hindi na siya yung lumang presyo. Okay? So, ito naman sa resale naman tayo, guys. Pag sa resale, syempre, number one dyan, below market value. Syempre, mga owner nagbebenta below market yan. Okay? Lalo na yung mga rush. Okay? Rush nila binibenta, below market nila para mapabilis yung pagbenta ng lote nila. Okay? Syempre, dito rin sa resale, pwedeng prime location siya, pero old faces na. Okay? Pero dapat tandaan pa rin natin dito sa resale, malaking spot cash out. Okay? Kailangan syempre, para ma-cover agad natin yung mga transfer fees, ganun. Okay, then pag rush kasi, kadalasan talaga gusto ng mga lot owner, cash buyer. Okay? So, ako rin, suggestion ko lang pag bibili tayo ng resale, much better pag cash. Okay? Para less hassle na wala tayong problema. Kasi guys, ang nakikita kong problem dito, for example, nag-down kayo ng malaki, 50%. For example lang naman, 50% down payment. Then, yung 50% hulugan natin ng 6 or 12 months. Tapos, for example, 6 months na tayo nakapaghulog. Then, may nangyari sa owner na masama or nawala si owner. Wag naman sana. Okay? So, scenario lang guys. So, ang hirap nun guys, sino yung hahabulin natin sa ganung sa nabayad natin, di ba? Syempre, siya yung mga nakapirma sa title. Sino yung hahabulin natin pagdating sa mga ganun? So, mahabol man natin, siguro additional additional gastos na naman. Syempre, kuha pa tayo mga attorney, di ba, dadaan pa tayo sa judge, ganun. Ganun yung nakikita kong problem pagdating sa resale. Pero kaya nga ako, suggestion ko, kung may cash ka, resale mas maganda. Okay? I-cash mo na yung resale value. Okay? So, quick comparison lang, guys. Sa payment option, light installment, flexible down payment. Okay? Sa developer to. Then, sa resale naman, most likely, spot cash, then high equity, syempre. Okay? Sa price per square meter, syempre sa developer, kung ano yung presyo ng market ngayon, yun yung presyo niya. Okay? Sa
Sa resale property naman, syempre negotiable siya, lalo na pag rush. Okay? Sa location, sa developer, pag direct to developer, makakapili pa tayo ng mga new faces. Syempre, si Mega World, kung ano yung new faces niya, ay yung mas maganda. Okay? Kung ano yung bagong release ni Mega World, ay yung mas pinagaganda niya. Okay? Syempre, nag-i-improve lagi. Okay? So, sa location naman ng resale, prime lots and develop na yung pace nun, guys. Pero syempre maganda rin sa resale kasi syempre possible may mga kapitbahay ka na dyan. Then yung mga linya ng kuryente or ng tubig, minsan naka-ready na, di ba? Sa process naman, masasabi ko na napaka-easy or convenience talaga pag sa developer tayo dumirect. Compare sa sa resale, syempre tayo mag-aasikaso nun at saka yung unit owner or kaya yung kasama yung agent, ganun. Pero syempre, mura kasi natin nabili yun. Kaya, ayun nga, parang tayo talaga yung mag-aasikaso nun. Okay? So, ano nga ba ang pipiliin mo pagdating sa ganitong scenario, no? Resale or direct to developer? Okay? Kung gusto mo nang hindi mabigat ang monthly, direct to developer. Okay? Pag resale naman, kailangan may ready cash ka na, okay? Para, nga, wala nang maging problema. May magiging problema pero minimal na lang. Okay? So pagdating naman sa investment dito sa Eastland Heights Antipolo, bakit nga ba masarap mag-invest dito? Ito yung mga tinitignan ng mga buyers dito. So una, forest reserve vibes and cool climate. So ito yung parang sabi nga nung mga mga client natin na nakabili na dito, Tagaytay vibes. Okay? So malamig kasi yung klima niya talaga. Okay? Tsaka ang taas na ito, guys. Okay? Mataas na siya, natural elevated siya, hindi siya inangat lang, guys. Okay? So, syempre may golf course din. Maganda yung view natin pagdating sa mga golf course. Makikita mo yung golf course, guys. Kasi pag nakikita ko yung golf course, napakagandang tignan. Hindi ko ma-explain kung paano, pero para sa akin, guys, napakagandang tignan. Lalo na kung nasa taas ka, makikita mo yung golf course. Ang sarap sa pakiramdam. Lalo na, for example, nakapagpatayo ka na ng bahay, tapos ang view mo, golf course. Diba? Morning coffee ka doon, diba? Tapos makikita mo, golf course. Napakaganda, guys. Tapos makikita mo pa yung skyline, Manila skyline, diba? Ganda, guys. So, dito naman, meron ding The Spring Clubhouse. So, eto, guys, nag-ooperate na itong The Spring na to. Okay? So, nagagamit na siya ng mga unit owner. Okay? Or pag may events, pwede rin nating i-rent. Okay? Then, accessible siya via Marcos Highway and C6 extension. Ako guys, tinry ko, nag-commute ako from Malabon to Eastern Heights Antipolo, Rizal. Ang aga ko naman umalis nun, guys, hindi ko naman sinasabi na napakabilis. Ang aga ko kasi umalis nun, siguro mga 5:30. 5:30, nag-jeep ako from Malabon to Monumento. Then, siguro mga lang yan, 15 to 20 minutes. Then, nag-angkas ako from Monumento Pure Gold to Cubao LRT Station. Okay, so, tapos sumakay na ako ng Kogyo Market na minibus. So, nasa 40 plus yata yung pamasahe. Pero ang bilis lang, guys. Siguro wala pang 30 minutes nakarating na ako sa Eastern Heights Antipolo. Okay. So, yung iba kasi, syempre, siguro hindi lang ako nakachempo ng traffic nun. Okay. So, madalas lang ako nakachempo ng traffic pag pauwi na. Doon lang, minsan, mabagal yung dali ng traffic. So, ayun lang, guys. Kung gusto nyo mag-tripping or gusto nyo makita yung actual unit natin, message nyo lang ako. Message nyo yung full name nyo, kung kailan kayo available, anong date, anong oras, para ma-set natin yung tripping na. Okay?
So, ayun lang guys for today's video. This is Carl and I sell property. Thank you!